Suzette, good afternoon. Kanina nabanggit ni Alden na 10 years sila making pala to. Actually, mali si Alden, hindi 10 years, 12 years. More than pa pala. Right after Amaya, ginawa ko na yung konsepto nito, pina-approve ko sa GMA at in-approve nila. So, around 12 years na. 12 years na pala yung Amaya. 2011 yun. So, kwento naman na lang kami, Miss Suzette, ng naging journey nung script from 2012? Yeah. From 2012 to ngayon 2014, may mga changes ba? Oo, sa story. Ano yung mga dinaanan nung pulang araw? At that time, kahit in-approve siya for production, hindi agad siya ginawa kasi at that time, pangit pa mga CGI, no? So, tapos ang mahal-mahal niya at that time. Hindi pa kaya. So, naghintay siya. At ngayon, alam ko kung bakit ngayon siya ginawa. Kasi ngayon siya mas relevant. Diba? In the sense na meron, parang nandoon tayo sa edge ng magkakaroon ba ng World War III? Diba? And then, noong 2011, maganda pa ang industriya ng television. Rating. Maganda pa ang may marami pang stasyon. At least may 2 major station. Ngayong 2024, ang daming changes, ang daming nagbago. And then nasa brink ang television ng crisis, no? Hindi mo alam dahil may mga iba pang social platform ay so parang vaudeville siya, pinasok ko yung vaudeville. Kasi nung 1920s up to 1900s up to 1960s, ang vaudeville ay isang major art form sa Pilipinas, no? Other than Zarzuela. And then nag-face siya ng extinction. Now, gusto namin bigyan ng honor yung lahat ng mga artista ng vaudeville na kahit na naggegera at nagdidigmaan at delikado dahil hinuhuli sila, pero nagpe-perform pa rin sila para bigyan ng hope ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang liberation nating lahat. So hold on. So ipinasok natin yung vaudeville. Yung kwento ng vaudeville ay wala dong 2011. At the same time, it's our way of honoring that art form na nawala na hindi alam ng mga Pilipino. And the artistas ng vaudeville nung araw, in fact, if i-feature namin si Dolphy as one of the guest role, no? Si Cathy de la Cruz ay ginampanan ni Julie Ann San Jose. Siya yung reyna ng vaudeville. At marami pa, we also have Tugo, no? Na mga performance nun. So pinasok natin yung vaudeville and then the gera. Okay, so para rin kahit na nagdidigmaan at masalimutan ang nangyayari, then napapanood kang vaudeville din doon. So yun yung changes na nangyari. Pero yung central characters talaga, yung 4 na kakababata. Ang central character noong 11 ay si Adelina tsaka si Hiroshi lang. Change natin yan kasi gusto nating i-represent ang iba't ibang klase ng Pilipino nung panahon na yon. So, naging 4 siya. With Edgardo as the guerrilla and then Trisita as the comfort woman. And then Adelina as the artist na kailangan mag-perform kahit na ang daming pagsubok na nangyari nung gera. And then Hiroshi bilang isang Japanese na lumaki sa Pilipinas na turn between sa kanyang duty sa kanyang bayan at sa kanyang love for the people na nakilala niya na dito at naging kababata niya. So, naging kompleto yung experience with that 4 characters na nire-represent ang iba't ibang klaseng Pilipino at that time. Kesa yung original na 2 lang. Yeah. Tapos, magandang pinasok niyo talagang
Mas pag-igtingin yung sense of nationalism. Exactly, no? Kasi lalo ngayon, kailangan natin, lalo ngayon in fact, nung ginagawa namin ang Pulang Araw at kahit yung sa production, kinikilabutan kaming lahat kasi ganito ba bang nangyayari sa Pilipinas pag naggera na naman? Ayaw natin. Pero importante, alam ng mga Pilipino kung ano yung nangyari in the past at kung bakit tayo nagkaroon na nasangkot sa isang gerang hindi naman wala naman tayong kinalaman talaga. At ngayon na may nangyayaring kaguluhan dahil meron na namang another foreign country na gustong kamkamen kung anumang mga karapatan natin. Tapos may isa pang country na sumusulsol. So importante yun. So, relevant siya. At ngayon, sabi ko, no wonder, ngayon ginawa ito kasi mas kailangan ngayon ang kwentong ganito kesa noon. Yeah. So, tama. Tingin ko timing siya. Oo. As an artist, Mrs. Seth, kasi di ba parang nung pandemic, kahit parang sinatlaw natin yung entertainment, bawal yung mga live shows, bawal yung nag-tune pa rin yung mga tao sa entertainment. Yes. And syempre itong Pulang Araw, kahit gera na, entertainment pa rin yung gaano ba kahalaga yung entertainment? Alam mo, may study na ginawa na mas mahirap ang bansa, mas ang tao ay gustong umiscape sa kahirapan at manood ng entertainment. Kaya doon nung binasa ko yung history nung sa vaudeville, although ang nakakahinayang hindi masyadong na ilagay sa data or libro ang history ng vaudeville sa Pilipinas. So, ang dami naming research na kailangang paghirapan. Kahit yung mga sinihan o theater noon ay hindi nakuna ng mga pictures na yun. So, kailangan namin i-recreate siya. Noong panahon na yun na naggigera na, again, escape yung mga tao na takot. Kinakailangan nilang pansamantalang umalis doon sa mundong mapanganib at nakakatakot na anytime pwedeng mamatay and manood ng show, ng 1.5 variety show, yung vaudeville, para lang to escape at kahit papano ngumiti, tumawa for 1.5 hours. Ganyan din, ang nangyayari ngayon, lalo na ngayon sa Pilipinas na ang hirap ng buhay, na mas mahal pa tayo kaysa sa Japan, at sa iba pang bansa sa Asia, na sobrang mahal na ng bilihin, na as if ang daming tayong kababayan na sobrang hirap at hindi na alam kung paano bubuhayan ng sarili nila. Kaya ang dali na maghanap ng libangan, no? Kaya number 1 tayo sa buong mundo pagdating sa swipe ng mga sa internet, ano? Kasi mga tao ay di ba, ini-escape nila. Siguro hindi nakakakain o walang trabaho o wala. So, di ba? Kaya nagiging number 1 tayo. And it's a form of entertainment also, hindi lang television na lang, di ba? So, yeah. At the same time, importante na umi-escape sila, pero importante rin na ibinabalik natin sila sa reality para sabihin sa kanilang, huy, ito yung estado ng bayan natin, ano gagawin natin, no? Inaapi tayo sa sarili nating bayan ng mga outside forces. Anong gagawin natin? Mali ang mga binaboto nating leader, then pwede rin nating i-educate ang mga tao na ito yung mga issues, no? At the same time ay ini-entertain natin sila.